Mga walang yatong na mga nasa hospital ng Antipolo. Yung patulpo-tulpo na yan, hindi ko desisyon yan. Desisyon ng Ate Madeline yan. Muling naglabas ng sama ng loob ang kapatid ni April Boy Regino na si Bingo. Ito ay sa ospital kung saan doon nagpapadialysis ang kapatid at kalaunay ikinasawi rin ito. Nauna nang nagbigay ng pahayag ang asawa at anak ni April Boy na si Madeline at JC, at kinumpirma nila na hindi nabigyan ng tamang atensyon ang singer noong magtungo ito sa ospital upang magpa-dialysis, at naging sanhi ng kanyang hindi inaasahang pagpanaw. Ngayon naman ay kinastigo ng nakababatang kapatid ni April Boy na si Bingo ang nasabing ospital. Ayon sa kanyang napag-alaman ay 5 oras di umano naghintay ang kapatid upang sa nakaschedule na dialysis, ngunit mas inuna pa daw ng ospital na asikasuhin ang ibang tao. Gumagawa na raw ng hakbang ang pamilya upang mabigyan ng katarungan ang pagpanaw ng kapatid. Lumutang pa ang isyo na ireklamo at ipatulfo ang naturang ospital. Narito ang kanyang buong pahayag. Ang masakit lang, totoo lang, na-discover ko kahapon. Ang kuya ko pala, alauna pa lang nandun na at naka-schedule sa hospital. Naka-schedule na siya. Alam mo, ibinigay sa kanya ibang schedule, yung sa ibang tao yung schedule niya. Kaya alas 3 na talagang, kasi dialysis yun eh. Schedule yan eh. Hindi siya inasikaso. Alas 3, namamagana yung yung lalamunan niya, wala na. Yun ang nangyari, kaya may issue yun eh. Binigay sa Amerika, hindi pwede yun, ako. Totoo po, hindi po pwede sa Amerika yun. Ibibigay mo yung schedule, madedemanda, makukulong ka dito. Sa Amerika na na bibigay mo, naka-schedule yung tao, tapos bibigay mo sa iba, aagawin ng ibang tao. Hindi pwede yun. Sa Pilipinas, pwede pala yun. No? Hanggang ngayon, hindi babago Pilipinas. Mga walang yatong na mga nasa hospital ng Antipolo. Kung di dahil sa inyo, hindi sana patay ang kapatid ko. Alam mo, totoo lang, hindi pwede sa Amerika yung ginawa niyo sa kuya ko. Masakit maisipin, pero yun ang totoong nangyari. Alauna, nandun na yung kapatid ko. Alas 3, dapat naka-schedule siya. Binigay sa ibang tao yung schedule niya. Kaya siya, siyempre, dialysis ka pag di ka napalitan ng dugo o whatever, di ka na manginginig ka, mamamatay ka. Yun ang nangyari, namatay. Yan. Kaya, sinasabihan ko po yung ibang tao, mag-ingat po kayo sa mga hospital sa atin. Kaya nga ako umalis sa Pilipinas dahil sa mga ganyang sistema eh. Hindi nyo napansin, ba't ako nagtsatsaga sa Amerika? Ang hirap din dito. Ba't nagtsatsaga? Bakit? Dito sa Amerika, libre yung medical namin. Meron kami insurance lahat. Yun ang maganda. Insurance ha, isa-isayin ko, mata. Pag malabo mo, pwede kang paggawa ng salamin, libre. Ngipin. Tamo si Adrian, bungal. Walang insurance kasi yun, kaya ganon. Si Tony, tamo, magandang ngipin dahil naka-insurance yan. 50 pisong insurance yan. Hirap bayaran. Tapos life insurance, car insurance. Lahat naka-insured kami. Kaya, di sa Amerika, yun ang ipinaglalaban namin. Kaya kami nagtsatsaga dito. Maganda ang medical dito. Doon sa atin, ako, mamamatay ka sa harapan ng hospital. Magdeposito ka or else, patay. Yan ang problema sa atin. Kaya, wala pagbabago. 20, ilang years na ako wala sa atin? 15 years o 17 years? Walang pagbabago, yun pa rin. Mamamatay kayo dyan sa hospital sa atin. Mabuti pa, doon ka, huwag ka lang pumunta sa hospital pag nag-iingalo ka, huwag ka lang, dahil sisingilin ka pa rin. Si Ate Madeline, sinisingil pa 170,000. 170,000, namatay na yung kapad ko, sinisingil pa ng ganun. Hindi mainasikaso. 5 oras lang siya doon sa naghihintay na 5 oras. Paano mong babayaran yung 170,000 na namatay ang kuya ko? Mga walang niya kayo.
Sinong di sasama ang loob? Sige, kayo lumagay sa kalagayan ko, hindi sasama ang loob nyo. Sinisingil nyo pang hipag ko, 170,000. Wala. Binigay nyo sa iba yung ano, yung slot. O di patay ang kuya. Bale kung simpleng tao, paano pag simpleng tao pa? Sikat na yung ano sikat na yun. Milyon-milyon sikat na, milyon-milyon fans. Di ba? Paano kung simpleng tao ang nandun? Lalong patay yun. Di ba? Kaya humanda siguro. Ito siguro meron tong issue, meron tong demanda. Humanda kayo. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi natutulog ang Diyos. Kaya yan is merong problema yan. Alam ko, Antipolo Hospital yan eh. Yan. Kaya, hindi maganda po yung ginawa nyo na ganun. Sana buhay pa yung tao, pero nakikita naman ng Diyos yan, lahat yan. Kaya kayo po, ito po, ishare nyo na lang po ito kung ano yung totoong nangyari. Totoo yan, yan ang totoo, na binigay nila yung slot, na tapos alas 3 na, hindi pa inaasikasin kuya. Paano mabubuhay yun? Di ba? Di sana, kung ganun pala dapat doon na lang sa bahay, hindi pa sinisingil na 170,000 pesos. 170,000 magkano yun sa ano? Magkano ba OL sa dollars? $3,000 yung lagpas. Di ba? Ang hirap kitain sa Amerika, $3,000. Kami lang ni Tony ang kumikita ng ganun. Dahil mga babaero sa'yo. Sila pala. Yan. Kaya ang dyan is walang pagbabago ang Pilipinas. Mga walang mga ospital na yan. Paano ako uuwi sa Pilipinas? Kayo, pagpapalit ng Amerika? No. Mamamatay na lang ako dito kaysa dyan sa hospital na bubulok-bulok na hospital eh. Tapos kulang ang mahal pa maningil. Grabe, no? Sasabihin nila, ba't nagagal si Bingo? Sige nga, yung ikaw pumalit dito, yung doktor doon. Hindi ka magagalit, kapatid mo yung ginawa na gano'n. Diba? Hindi ka ba magagalit? Magagalit ka talaga dahil dun. Kaya mga system sa ating hospital, bulok. Kailangan nyo ng deposito. Ang dami pa rin mga hindi kayo sumusunod sa batas, hindi kayo sumusunod sa sinasabi ni Duterte na wala muna magdeposito. Ang problema sa inyo, puro deposito, hindi pwede mag-withdraw. Para kayong bangko peligroso. Mga walang yan. Diba? Ako kasi diretso magsalita eh. Diretso magsalita. Pag ayoko sa'yo, ayoko. Pag gusto kita, gusto kita. Kaya yun. Sasabihin nyo lang masamang sa boses ko. Talagang masama ang loob ko. Walang yato mga hospital na to eh. Halos lahat ng hospital sa ating ganyan. Diba? Paano kung walang mga pera mga tao? Paano? Lalo kapag simpleng tao, naghihirap, hindi nyo asikasuhin. Kuya ko nga may pera na eh. Hindi pa inaasikaso eh. Diba? Hindi pa naasikaso yun. Paano kung lalong walang pera? Kawawa. Lalo pagkasintaba ni Peros Tibalye. So, diba? Si Melody. Pag kasintaba niya, lalong patayan. Puro cholesterol ang mangyayari. Parang nangangamoy. Alam mo, totoo lang, hindi ka dapat sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi napaka-grabe ang korupsyon, lalo sa mga hospital. Sinasabi ko sa inyo to para magising po kayo. Masama po talaga loob ko dun sa hospital na yun kasi totoo lang. Kung nasikaso nila ng 2 oras yung kuya ko, wala pa, hindi mamamatay basta-basta. Kasi may dahilan ba't namatay? Ba't namatay? Hindi nasikaso. Diba? May pambayad naman eh. Kaya lang,
Kung buhay yung ano ko, kuya ko, masarap magbayad, buhay eh. Pero kung patay, tapos pinagbabayad ka pa ng 170,000 pesos, 3,000 to 300 dollars, ikaw Roste Valles, magbabayad ka ba ng 3,000 dollars, patay ang kapatid mo? Diba? Yun ang problema eh. Ikaw, Tony, magbabayad ka ba ng 3,000? Kung patay yung patay yung ano mo, yung kapatid mo, diba? Hindi ka magbabayad. Buti nga nakakangiti pa ako ngayon eh. Kung kayo nasa ano, kung ako kayo nasa kalagayan ko, ngingiti pa ba kayo? Hindi. Yun ang problema. Kaya wag po kayong wag po kayong umasa sa mga ospital pa nagdala kayo ng nagdala kayo ng may sakit diyan. Imbis na mabuhay, patay. Patay talaga. Patay. Totoo lang, napaka sama ng loob ko, pero ninadaan ko na lang sa ngiti dahil sabi ng kuya ko, magpasaya ka na lang ng tao sa nalalabi mong buhay. Yan ang huli niya sinabi sa akin. Hindi ko maano yun. Sabi, magpasaya ka na lang tao sa nalalabi mong buhay. Nag-isip ako, bakit na, siguro mamamatay ng kuya ko. Sabi ko, oo nga no. Yun na, namatay nga. Yung patulpo-tulpo na yan, hindi ko decision yan. Decision ng Ate Madeline yan. Kasi siya ang asawa eh. Diba? Alam mo, ito lang, ang hospital sa atin, pera-pera lahat yan. Mamatay ka, mabuhay, pera-pera kayo. Mga walang nga kayo. Mamamatay din kayo lahat. Sama ng loob ko dahil hindi nila inasikaso ng binigay sa ibang slot, naka-schedule naman. Di ba kung nag-gate crash lang, di ba? Pero hindi naka-schedule. Binigay sa iba. Di ba, mamamatay ka pag nagda-dialysis ka, pinabayaan ka, wala, patay. Kaya yan. Kaya maraming salamat po sa mga nanood. I-share nyo na lang ito para makarating yung mensahe ko sa mga ospital. Mga walang niya kayo, mga ospital kayo. Lahat-lahatin ko na kayo sa mga Pilipinas. Sa Pilipinas, hindi pwede sa Amerika yung ganyan. Hindi pwede yan. Dito sa Amerika, pag hindi ka nisikaso, pumunta ka sa emergency o whatever, hindi ka nisikaso, naku po, malaking siyon. Alam natin, mga nanonood sa akin, taga-Amerika, hindi pwede sa Amerika yan. Maniwala kayo. Sa Pilipinas, hanggang ngayon, okay pa rin, okay. 20 years ago, ganyan na, hanggang ngayon. Hindi pwede. Si Melody nga pumunta, si Pe pumunta sa hospital yan, na sobra ng kain sa Jerry's Grill. Yun, pinasikaso ka agad. Ini-injectionan ng pampapurga. Kaya si Tony, yan, nasobra ng kain dun sa sa kinainan namin kahapon, yung napakasarap na crispy pata, nasobraan. Yun, muntik na litsunin si Tony dun sa Kaya kayo po, iingat lang po kayo sa mga hospital sa akin. Imbis na gamutin kayo, papatayin pa kayo. Kaya maraming salamat po sa mga nanonood sa akin. Sana makarating sa kinaukulan tong mga pangat para hindi na maulit. Sana hindi na maulit sa ibang tao to dahil marami pa mabibiktima ang mga hospital na ganito. Okay? Sana makarating sa Pangulo ang nangyari na to. Dahil paano na yung mga mahihirap? Diba? Pwede mangyari lalo sa kanila yan. Sa nangyari sa kuya ko. Di pa paano yan, diba? Kaya, wala tayong magagawa. Talagang dapat ibayin ang sistema sa atin ng mga hospital. Okay, maraming salamat po. Thank you po. Bye-bye.